So, sa araw na ito ay may paksa po tayong tatalakayin at ito po ay tungkol sa strategies on how to reduce the feed cost. Unang tanong dyan, ano ang ibig sabihin po ng feed cost? Feed cost, kumbaga, kung ano yung, kung gaano kalaki o yung halaga na pakain natin sa ating mga alaga. Yan po. Kung magkano yung nagagastos natin na pakain. Yan. So, pag sinabing feed cost ay lumalabas na pinag-uusapan natin dyan yung Google, ano, sa pakain. Oo. Meron ba mga kasama pag sinabing feed cost? Commercial feeds lang ba ito? Actually, maraming factors, hindi lang feeds. Kasi minsan, kung meron kayong mga medication, mga vaccine sa inyong programa, sinasama na natin yan sa costing. So, actually, yung mga feeds natin, sabi nga, medicated na yan. Pero nagbibigay pa po tayo ng additional para kasi kung sa tingin nila parang kulang. Yun po. Oo. So, yes. So ngayon, ano kaya yung mga dahilan niya nang iisipin natin kung bakit lumalabas na mataas ang feed cost? Kaya ngayon tuloy nag-iisip tayo na i-reduce. So yes, unang-una syempre yung 80% natin na gastusin sa farm ay yung feeds o yung pakain. Yan yung pinakamalaking gastusin natin. Syempre ngayon, lumalaki na yung presyo ng mga feeds na nabibili natin dahil nga doon sa manufacturer, sabi ng iba, ay tumataas yung mga ingredients na nabibili nila. Isa yon. Dahil tumataas din ang gasolina, kasama din yun. Isa rin sa mga factor yon. And then doon sa mga, isama na natin yung mga management natin, yung feeding program natin. So tayo, lagay tayo na lagay dahil gusto tayong patabain ng ating alaga. So, hindi natin monitor yung paglalagay ng feed. So, lagay tayo ng lagay, nasasayang. Isa rin yun sa mga nagpapalaki ng ating feed cost. So, minsan lumalabas na kaya nasasayang, mali siguro yung mga sistema sa pagpapakain. Yung yung feeder, no, yung minsan tumatapon. Of course, it contributes doon sa mataas na halaga ng feed cost. Yes, and Sir Aldrich, sinabi nga ni Miss Ana, yung mga halaga ng fuel, 'di ba? Kasama na 'yan, and yung pagtaas din ng halaga ng fertilizer kung saan nanggaling ang ating mga pananim. Actually, isa rin po 'yan pagbawa may dumaan na bagyo sa atin. May dumaan na bagyo. Yes. Tapos tinamaan yung mga source ng corn, sa mga plantation, nagkakaroon ng kulang ng supply, so tumataas yung raw materials. Sir WBA, ano naman ang masasabi mo din nga sa bakit lumalabas at tumataas yung feed cost natin? Unang-una, yung bulk ng importation natin ng mga corn, soya, tsaka iba mga raw materials, yung mga sources of protein. Puro imported po ito? Marami, kasi pagka yung import, lumalabas na mas malaki pa ang mura compared yung igrino natin dito sa atin. Yun yan eh. Kahit sa ibang items, yung mga sardines, mas mura pa in-import sa nearby Asian countries compared yung manufacture mismo natin dito. So, yun. And then, of course, yung taxation natin na yung buwis. Yung mga buwis, taxation na ini-import sa mga imported goods na yan, na mga raw materials. Isang malaking factor yan. How about yung sinasabi nila na minsan kapag mataas daw ang demand sa ibang lugar ay kumbaga yung aspeto ng land, yung pagtataniman, yung paggagamitan, tinanim, somehow daw nakaka-apekto rin daw ito kaya tumataas ang halaga ng mismong feeds na mga raw mats. Well, totoo din yan kasi kung halimbawa sa isang hektarya na nagtanim ka ng mais, ng soya, hindi yung lupa mo hindi ganun ka-fertile o talagang saturated na ng mga chemical fertilizer, yung mga synthetic, and you cannot maximize the productivity. Imbis na let's say kayang gumana 100 sacks, nakuha mo lang mga 60, mga 50, ganyan, siyempre lugi ka na doon considering yung cost mo ng fertilization, labor, lahat, insecticide, pesticide. So, Miss Ana, yung po sinasabi natin na mataas na feed cost, sinasabi rin ng ating mga kababayan na merong mga pamamaraan dyan para mapababa naman yan. May kanya-kanyang strategy din. Sigurado yung ating mga nag-aalaga ngayon. So,
pwedeng isa-isahin natin sa kanila kung ano kaya itong mga strategies na pwede nating ipayo sa ating mga nanonood ngayon. Yes, katulad na lang nung para mapababa natin ng ating feed cost, kung meron tayong makukuha na pwede natin gamitin as source of energy, protein, katulad nung nasa paligid na lang natin, pwede natin gamitin yung kangkong, yung kamote tops o yung talbos, pwede natin gamitin yan, tricantera o yung madre de agua, yan, ipil-ipil, yung azola, pwede natin yung gamitin as alternative protein kasi medyo maganda yung protina ng composition ng mga yan na nabanggit natin. So, yung iba naman, nagre-request sa atin ng mga on mix. Meron tayong mais, mabibilan tayong murang mais, soya, copra, darak. Kung may fish meal, pwede natin din gamitin o pwede tayong gumawa para mapababa lang yung feed cost natin. Yan po. Kumbaga, ang nabanggit mo, mga halaman. Oho, halaman, Tapos, pwede. pangalawa ay pagmimix ng sarili. Mula na rin sa mga raw mats na makukuha sa paligid din. Ano ba yung majority ng feed? It's more of carbohydrates, yung metabolic energy, and yung protein para sa pagdevelop ng karne. Sa totoo, yung sources ng ating carbohydrates, marami. Kamote, yung sa mga nyog. Sapal. Yung mga sapal ng nyog. Yung soya naman, yung balat ng soya. Naitatanim naman natin dito energy soya. pala yung mga yan. Yes po. Tapos yung mga protein naman, galit sana, di ba lagi kong sinasabi noon, yung kuhol, na galit tayo. Sabi nga, yung itim na kuhol for human, yung golden kuhol, hindi raw gawa ng medyo, sabi na, may mga contaminant. Sa totoo, ako, I believe na parehong may contaminant yan Kasi, saan ba nagana yan? Sa rice field. Pag na-sprayan mo ng chemical yung rice field actually, mo. immune na yan Yeah, pag na-sprayan mo ng... Sisiksik sa lupa pa nga yan Right, So, yung mga kuhol na pinagpapapatay natin na ganyan, may calcium ka na, may protein ka na. Imbis na patayin mo yan, pakain mo, durugin mo, pakain mo sa baboy, pakain mo sa manok, sa bibe, lahat, marami. Pwede nga. So, libre ka na. Yung, sabi nga natin, yung kinainisan na destructive na mga kuhol na yan, kung ayaw nyo mang kainin sa hayop, at least alam nyo na kinakain yan. Actually, yung sa atin pa rin naman is yung make the system yung integrated farming. So, pag sa integrated farming, kagaya po nung sa ating technology, yung dumi ng hayop, fertilizer nga na instant organic fertilizer yon. So, ang puhunan nyo yan ay buto. So, magtanim kayo ng mga corn, mga gulay. Ngayon, yung mga corn, gulay na yon, i-formulate po natin ng feeds na para pabalik po dun sa hayop. So, yung mga surplus. So, kumita kayo sa hayop, kumita kayo sa gulay, yung sobra po nun, bumalik po sa hayop. So, walang tapon sa farm. Yung problema yung dumi dati, hindi na problema ngayon. Umiikot lang, kumbaga. Doon mo lang sinosource. Cycle lang. Yung Okay, sa monitor po ninyo, nakikita nyo yung ating sample image ng kohol. Ayan. At yung itlog. Ayan. And then, we have also the kamaru. Alam niyo na may kamaru Cricket. More cricket daw yan sa English. Nakikita po yan na pagkain sa Pampanga. Ay, yun yung itlog niya, yun nasa kanan. And then, sa baba, yung picture po ay, yan po yung black soldier fly. So, ang mga yan, hindi na po bago at hindi po sa amin nagsimula ang mga kaisipan na pwedeng i-consider as animal feeds. Actually, matagal na po nilang pinag-aaralan yan sa industriya ng livestock at saka ng aquaculture industry. So, dito sa kohol, napakaganda pong, alam niyo, maganda yung consider natin yung napag-usapan din namin dati dito before na mag-culture kayo ng kohol. Pagkain ng baboy, pagkain ng isda, pagkain ng itik, bibe, ng manok, layers, tao din. Pangkalahatan na kasi kinakain naman natin. And yung itlog na yan pala mangingitlog pala ang snail, ang mother snail ng twice a month. At pwedeng itlog niya is 1,000 hanggang 2,000. Ang dami. Yes, and kung pag-aaralan pa po natin lalo ang pag-culture, kahit sa 1 square meter lang, kaya po natin mag-alaga ng mga 500. Okay lang sa kanilang overcrowding and matagal pala sila sa mga low oxygen or no oxygen Pero na water. Pero katagal bago i-harvest yung kohol?
Yung po ang sang-ayon po sa kanila is pwede ho kayong pwede na ito ng 4 to 7 months. Medyo Marami matagal na. din. Oo. Kung continuous naman yan. Continuous naman. At saka marami. Ang nakakatawa lang dyan sa kanilang mga knowledge na sinasabi, ito palang nanay na kohol kapag nag-iitlog yan. Ang dami niya ilalabas. Isang ganyan, yan. Oo. Isang ganyan ang labas niya. Libo na yan eh. Oo. Isa lang yan. Hindi yan dalawang snail ang naglabas niya. Pagkatapos niyang ilabas yan, nalalaglag siya, bumibitaw siya. So, kung ang lalaglagan niya ay bato, biyak siya. Patay na siya. Patay. Kaya, ang sabi ng mga nagtuturo na kung eco-culture yan, pati na ating Department of Agriculture, kasi umaahon pala yan sa tubig. Kapag mag-iitlog yan, kailangan at least mga 20 cm ahon sa tubig. Nakaangat siya. Okay. So, hindi pwede siya nakalubog. hindi. Wala siya sa tubig. So, ikakapit niya yun ngayon doon sa kanyang kinakapitan. Either bato, stem, or stalks. And then, pag nabagsak siya, kaya pinapayo nila, lagyan daw ng screen. Okay. Para kahit pa paano buhay pa rin ang iyong mother snail. So, ayan, pwede na natin kolektahin yung mga nandun sa rice field. So, ayan po, at kailangan natin consider yung kuhol na yan. Total, pwedeng pagkakitaan. Malay nyo, yung mga kinukulang na ng feeds. Yes, yan pwede na natin siyang inaalagaan nila. Business na ngayon yan. Actually, pwede natin siyang i-alternate o alternative sa soya. Kasi ang protein ng kohol is 47%, halos kapareho ng proteina ng soya. Yan po. Pwede natin kuhanin natin yung 6% out of 16% doon sa 100% na ration. So, malaki matitipid natin. O, ang kohol natin, kung nagkukulture tayo, wala nang bayad. So, malaki matitipid natin as feed cost. Yun na sabi ko, mataas ang proteina. May konting enerhiya din po yan. May carbo. So, konti lang, mga 396 kilocal. And then, ang pinakamasarap po sa kanya o pinakamadami sa kanya ay amino acids. Now, yes po. At mga minerals katulad ng calcium, phosphorus, magnesium, zinc, manganese, and iron. So, mataas po yan mga yan. Maganda pala. Paano natin ipiprepare yan bilang pakain sa hayop? Oh, yes. Madali lang yan. Actually, pwede mong yung dikdikin lang yan, basagin mo. Didikdikin natin habang sariwa, buhay? Yes, sariwa, didikdikin. Isama mo sa feeds. Or, pwede rin naman may kumukulak ng tubig, parang blanch mo lang gano'n, tapos hangoy mo, ipakain mo na sa kanya kung medyo maselan-selan ka. Ang baboy, hindi niya kakainin yung may shell. Yung iba, sabi nung iba, hindi kinakain. Ang ginagawa po, yun po siya na nag-experiment, hinugasan lang nila muna yung mismong kohol, tapos diktikin, kuhanin lang yung meat ng kohol. Yun po, yung pinakamit lang ating kahit fresh po yan, ilalagay lang natin sa feeds. Pwede po natin isama. Pwede na, sariwa. Sariwa. Kasi naman yung baboy niyo. O ganito gawin natin. Pero po sa layers, pwede pong ilagay ang mas maganda po may shell kasi mataas po ang calcium ng sa layers kohol. Sa layers, sa nangingitlog, sa bibe, sa itik, pero durog, syempre. Durog, dudurugin. Hindi lang po baboy, manok, itik, pati sa isda. Ako, ginawa ko na yan. Talagang nagpakolekta ako ng isang sako. Tapos sinubukan ko lang. Yung maso na magaang kahoy, ang sarap nun ang sarap gamitin, pukpok ka lang ng pukpok. Tapos dinray ko. Tsaka ko ngayon inihalo sa feeds, pangkain ng tilapia. Mataas ang protein nun. Oo. So, pwede rin po sa isda. Ayan. Kung ihahalo natin sa feeds, okay lang din. Okay din. Kahit fresh yan, pwede natin mga halo. Mga ilang porsyento po kayo? Sa experiment, 6 to 10%. Dapat ilalagay lang natin sa starter to grower stage. Yun po. Doon sa mga nangingitlog, doon sa nangingitlog na. Yung nangingitlog na layers, doon natin siya ilagay. And lastly, dito po sa Black Soldier Fly, binibigyan lang namin kayo ng input na ito po, kapag kinukulture nila, merong nagkukulture din yan. Parang mosquito net lang ang pinaglalagyan. Ang gagawin po nila, hihintayin lang nila yung mga larva na lumabas. Yung larva ang gagamitin nila, hindi yan. Para sa mga pagde-decompose ng kung ano-anong mga fertilizer. Yun ba yun? Ito po. Hindi, yung larva. Ito po ang itlog naman ng Cameroon. I see. Ayan.
So, ayan po, ilang mga samples. Ngayon, meron pa tayong dadagdag dyan. Yung binabanggit dati ni Sir WBA na isa pang pwedeng pampababa ng feed cost sa mga isda. Yung kanin, isda at hipon. Kanin at bagong na isda. Yung ginawa namin nun sa Lucena yun, kasi Opo. they cannot afford. Opo. Ang ginawa lang namin doon, yung may binlid sila maraming binlid. Yung basag na, Bigas. ano nila yon, iniluto as kanin, Sinaing. tapos nilagyan nila ng bagoong, so may fish protein ka na, tapos nilagyan nila ng atobi. Napambibilis daw lumaki ng mga hipon pating isda. Ayun. So, hipon at isda, pwede po ito. Pwede dahil pakain. fermented protein to. Yes, so, So, hindi kaya pwede ito sa manok din at saka sa baboy? Hindi pwede. actually, pwede rin yun. Pwede rin. For as long as kakainin nila. Kaya lang dadagdagan natin, Miss Nutrition. Oh, yes, pwede natin dagdagan. Diba? Hindi lang naman yung lagi ang kakainin, pang-alternate natin. Yun. O yan, ang dami-dami na hunti pa para makamenos tayo sa feed cost natin. And yung iba nating mga kababayan na nag-iisip kung paano sila makakakuha ng murang feeds o kaya paano yung feeds nila hindi nabitawan, paano to maximize ang profitability pag ito pinakain. Meron po tayong mga technology tulad ng NBM, of course, which we could add to the commercial feeds. Kung ayaw nilang bitawan ng commercial feeds, makakatipid pa rin sila, hindi po ba? And then, doon po sa gusto magpa-formulate, yun na sabi ko kanina, i-explore natin po yung kung ano yung source na makikita natin sa ating mga paligid. So, yun po, nagbibigay tayo ng formulation. Contact lang po dun sa mga number na nakikita nyo po sa screen. Yan po. At kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nanood sa atin ngayon. From Team Atobi, we will continue to educate, Share. And inspire others, of course. Okay. So, Yes thank you po. so much. And till then, thank you and see you. Okay, bye-bye. Bye-bye. bye-bye.